weight loss. Pak na pak! Good day to all. So welcome to another episode. At ngayon, we are very excited to talk about a very important topic. That is weight loss. And ako'y pinaunlakan ng aking kaibigan. Walang iba kundi ang presidente ng Philippine College of Endocrinology and Metabolism, Dr. Elaine Conanan. Hi, Elaine! Hello! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. So, ang first question natin, no? Bakit nga ba importante na nakikita natin ngayon ang mga bata masyadong nananaba? The more political term is person with obesity. Yes, person with obesity. Of course, yung obesity kasi, meron naman talaga siyang mga factors na contribute to it. One is genetics. So, yun, hindi talaga natin mababago. So, nasa lahi. So, that's one of the factors. No? Of course, meron din yung mga lifestyle na factors. Gaya ng unhealthy eating habits and lack of physical activity. Meron naman din talagang problems with obesity. But before kasi yung pagkain at one point, 'di ba, hindi ganoon ka masagana. Kaya before nga, 'di ba, in olden days, yung pag ikaw ay mas malusog, ikaw ay considered as mas mayaman. Pero nagbago na dahil ngayon nga mas marami na talaga tayong pagkain. It's easily accessible. O kaya partly tumataas din talaga yung rate ng obesity. Pag sinabi kasing obesity dati, laging sinasabi, it's a risk factor. Pero now, we considered it as a disease. Yes, Sakit na siya. Actually, matagal na rin talaga siyang considered as a disease. If you look nga, no, the World Health Organization, may definition sila for obesity. Ito yung condition where you have excess fat accumulation that already leads to adverse effects or komplikasyon. So, ano ba yung mga komplikasyon na yan? So, posibleng diabetes, high blood, sakit sa puso, osteoarthritis, and even some cancers. Kita na yan yung breast cancer, for example, or colon cancer. It seems to be related to obesity as well. Kaya, kinoconsider na talaga siya as a pathologic or disease condition. So, ayan, malinaw po, no? Pag sinabing obesity, hindi lang siya isang risk factor, but a lot of disease stems out of this, Yes. diba? So, ang problema, ang hirap-hirap magpapayat, Yeah. diba? Nandun yung willpower magpapayat, pero yung continuity or sustainability ng pagpapayat, bakit hirap na hirap kaya? Siguro kasi napakadami ring mga pagkain, no? It's readily available, but sometimes yung mga pagkain nga lang na readily available are the ones that are, sabi natin nga, calorie dense. Okay? So in a way, unhealthy, pero easily accessible. Aside from that, kulang din sa ehersisyo. So more of sedentary din kasi yung lifestyle, no? So yun nga, kasi sabi natin, calorie in, ideally exercise para calorie out. But tendency ngayon, mas marami tayong nakakain, mas less naman ang exercise, so yun na, nag-gain din ng weight. So, ang diabetes, same with obesity, mas marami na bang mas batang diabetic na nakikita? So nakikita nga ngayon na even as early as 20s or 30s, nakikita na tumataas na yung mga kaso ng diabetes. Oh. And partly, kaya nga binanggit mo, no, obesity can be one risk factor for diabetes development. Noong 2023, may survey sa Pilipinas, up to 1/4 or 1/3 of the population obese na. Oh. And yun nga, so the higher the obesity rate, tendency is tumataas din yung kaso ng diabetes. Some even as young as 13, 14, 15, posibleng may diabetes na. But are there instances na diabetic pero payat? Kasi ang diabetes, iba-iba din ang kondisyon. When you say diabetes kasi, yung blood sugar sa katawan above a certain level. Now, yung isang type ng diabetes, we call it type 1. So, yung type 1 diabetes, usually nagkakaroon yung mga mas bata and usually hindi sila obese. Yung the one that's associated with obesity is type 2 diabetes. Oo, yan. Which is the most common. So, pareho, pwedeng maging obese at non-obese ang isang diabetic. Yes. Tama? Okay. Now, meron din nagsasabi na yung mga Gen Z daw, yan daw ang mas mga maraming obese and diabetic. Tama ba yun? Is there any difference between different generations, whether they are millennials, Gen Z? Yeah. So baby boomers generation, yun yung pinanganak
immediately after the war. Payat. Initially, payat sila. Walang makain eh. Kaso, yun nga, after that, yung baby boomer time, yun na, nagsisimula na, dumadami na yung masaganang pagkain, mas relatively cheaper, bumili ng pagkain. So, I guess, in terms of diet, common yung mas madalas choose natin yung unhealthy diet kasi tendency nga sila yung relatively better tasting and relatively cheaper. Oh. And then, Kasi ngayon naman, accessibility rin. ang problem lang siguro na nakikita ko, partly baka dahil nga mas kulang ngayon yung physical activity. So, mas sedentary kasi tayo dati, wala naman masyadong gadget. Tapos, yeah, you mingle with your other friends kasi nga, wala ka naman choice, mainit sa bahay dahil laging brownout, kaya lumalabas ka. So, partly that's increased physical activity. So, less did sila na lumalabas and then yun nga, nauso na yung mga Delivery. games, Oh my delivery, God. computer games, cellphone. games, Lahat yeah. sila may cellphone. So, Mm. tendency ngayon, most of the time, nakaupo na lang. So, baka partly that's the reason why it also seems to be higher in the younger generation. Meron ba tayong pwedeng i-advise sa mga young na nakikinig sa atin? Kasi syempre, because of the circumstances na nandiyan, mas chinuchoose nila yon. So, meron ba tayong pwedeng gawin? Mas madalas naman kasi pag younger ones, wala pa sila ng mga komplikasyon. But prevention is really better than cure. So, by the way, paano pala nila malaman na obese sila, no? There are two common ways, no? First is we use yung what we call as BMI or body mass index. Kunin mo yung iyong timbang in kilograms, then get your height in meters. So, yung weight divided by the height in meters squared, you get the BMI. So, ang normal BMI is 22.9 or less. So, 23 to 24.9, we call it overweight. Then, above 25 is obese. Yan for BMI. So, the other way to assess is just get a tape measure, place it dun sa waist ninyo. So, ibig sabihin, above 34 inches for guys, above 31 inches for girls. We call it visceral obesity na. So, yun yung obesity na alam mo na pati mga internal organs malamang nakabalot na rin yung taba. Okay? So, if you have those, then yun na. Of course, even if they don't have obesity, pinakamainam pa rin talaga is healthy diet and increased physical activity. So when I say healthy diet naman, no, ang hirap din kasi ano ba yung healthy? In general, yung mas natural, mas healthy. Pero mas importante is yung portion control. Di ba tinuturo sa school yung pinggang Pinoy? So that's the easiest way to assess how to control yung portion. And yung bilog na plato, ihati nyo to 4 quadrants. So ideally, half should be green leafy vegetable. Okay? And then 1/4 yung carbohydrate, tawag natin na go food, that includes rice or bread. And then the other 1/4 is the grow food or the proteins. So pork, beef, chicken, fish, egg. So ideally, per meal, dapat nakabalance. And then as much as possible, kung pwede sana, water na lang. Try to minimize din yung mga condiments, no? Kasi mataas naman sa salt. And then yung mga desserts, pwede naman, hindi naman sila bawal. But again, limited lang dapat. Yeah, so yun yung usual, no? That's healthy diet. Then physical activity, any form of activity will do. So the recommended right now is at least 30 minutes and at least every other day. I think that's important kasi meron din mga tao na work from home, di ba? Yes. Kasi sinasabi nila, wala kaming time para mag-exercise. So tama yung sinasabi mo na you do your simple movements and you can somehow accumulate 30 minutes per day, di ba? So there's no such an excuse. Tsaka minsan kasi ang ginagawa nila, they replace, no? So for example, they don't want to eat the rice, they replace it with cookies, di ba? Yes. So these are things na dapat na makorek din sa mga tao na somehow you will replace it to a more Yes. dangerous equivalent, di ba? So meron bang ibang option ang mga tao if they really wanted to lose weight? When it's indicated na kailangan na nila ng gamot. So one way, sa ating kasi mga doktor, no? So prescription medications itong mga medicines for obesity. So kung yung BMI more than 30, so yes, indicated na rin silang maggamot. Sino pa? May komplikasyon na, then if the BMI is more than 27, yes, indicated na rin silang mag-start ng medication for them to help them lose weight. Now, maraming lumalabas sa different platforms, no, in social media that really advocates yung mga tinatawag na injectables for weight loss. Do you believe in that? Kasi maraming magtatanong. Oo, so meron naman talagang gamot, no?
by, of course, when you say drug, FDA approval is needed. And recently, may natuklasan nga, there are actually very good medications for diabetes. So ito yung mga injectables. Hindi sila insulin, but the way they are injected is like insulin. So we call them as mga incretin analogs na injectable na long-acting. So yes, proved talaga for diabetes because they really reduce the blood sugar. So yes, if you have diabetes, pwede silang i-prescribe ng kanilang doktor sa mga gamot na to. Ngayon, what if wala ka pang diabetes? Posible bang pwede rin? Basta pagka ang BMI more than 30 or may ibang komplikasyon, yes, pwede na rin silang i-prescribe nitong mga gamot na to. So yes, available siya, but make sure lang na magkukonsulta sa doktor and prescription medication yung bibilhin. Kasi ngayon ang daming nga lumalabas no, sa mga blogs na sila mismo ang nagbebenta Right, oo. na hindi natin sure kung ano ang source. So posibleng may konting laman ng tunay. Kaso hindi FDA approved So posibleng may ibang sangkap na makasama. Again, what is important is you know that this is FDA approved. Yun ang importante. Hindi pwedeng may nagbenta lang, etc. So importante din yun na magko-consult sila sa doktor. Kasi nga, syempre, gamot pa rin naman ito. Although they're very effective, may possible side effect pa rin. At ang kagandahan lang doon, since base sa mga pagsusuri, alam natin kung ano yung dapat na bantayan. Parang pinaka-gist is, we know that it is effective, but we also have to know that it is safe. So naku, napakaganda ng ating discussion ngayon. And I think you being here somehow strengthen yung talagang affirmation na, yes, we do have a problem on diabetes and we do have now this epidemic of obesity. Kaya dapat umpisa pa lang, ina-address na natin siya. And it's not only medication that can address that, but most importantly, yung pagbabago ng ating lifestyle. So nako, ang dami natin na pag-usapan, nakakatuwa at napaunlakan tayo ng napaka-busy doktor na to. The president nga, di ba, of the Philippine College of Endocrinology and Diabetes and Metabolism, Dr. Elaine. So kami ay iyong paunlakan ulit Always next time. a pleasure. Yay! So thank you. Kung kayo po ay may mga questions sa episode namin ganito, mag-comment lang po kayo sa baba and we will answer them. And of course, we will gladly again invite Dr. Elaine to join us for another episode. So, please click the notification bell, like, subscribe, and share. Hanggang sa muli po. Bye-bye!